Lara De Leon ay bata pa lamang namulat na sa kahirapan. High school lang ang kanyang tinapos. Lara, halika at tulungan mo akong mag-ani ng mga gulay sa gubat. Tawag sa kanya ng ina. Nariyan na po, Nay! Masunurin na sagot ni Lara sa kanyang ina. Araw-araw, walang ibang ginawa ang dalaga kundi ang manguha ng gulay para ibenta sa palengke. Yon ang trabaho nila ng kanyang ina, pero napapansin niyang hindi pa rin ito sapat. Napabuntong hininga si Lara. Ang akala ko, ayos lang ganitong buhay. Pero, nagkamali ako. Bulong niya sa kanyang sarili. Lumabas ang kanyang ina galing sa kusina na may dalang tubig. Lara, huwag ka na sumimangot dyan. Ipinagluto kita ng paborito mong tubig. Wow, Nay! Alam mo talaga kung paano ako mapapasaya. Panlalambing nito sa kanyang ina. Alam ng kanyang ina na may malalim na iniisip ang kanyang anak, pero minabuti na lamang niyang hindi ito tanungin. Habang papunta siya sa koprahan ng mga gulay, ay may narinig siyang usapan. Zara, alam mo ba, si Tessa, lumaki ang kinikita simula na mag-Maynila siya. Sambit naman ng dalaga na nasa likuran niya. Talaga? Uy, gusto ko rin yan. Para makatulong ako kina mama at papa. Sagot naman ni Sarah. Pwede naman tayo magpa-recruit. Naisip niyang maganda nga ang pagluwas sa Maynila. Kaya ang ginawa niya ay dumaan siya sa bayan para makagamit ng internet. Gusto niya kasing malaman kung paano makapunta na Maynila. Kailangan ko pa mag-ipon ng pamasahe para makaalis dito pa Maynila. Sambit niya sa sarili habang nasa bayan. Kinabukasan ay napagpasyahan niyang manguha ng maraming gulay para ibenta sa bayan. Sa kagustuhan niya makaalis pa Maynila ay inikot niya ang palengke para makabenta. Bili na po kayo ng gulay! Sariwa-sariwa po ito! Wala siyang tigil sa kakaalok ng kanyang paninda. Miss, magkano isang tali niyang okra? Tanong sa kanya ng medyo may edad na babae. 50 pesos lang po. Nakangiti niya sagot. Matyaga siyang naglako hanggang sa makaipon siya. Isang linggo siyang ganoon nang hindi alam ng kanyang mga magulang kung bakit palagi siyang wala sa bahay. Pero pag umuwi siya, parati siyang may bitbit na 3 kilo ng bigas. Binabawasan niya ang kanyang kinikita. Ma, pa, may gusto po akong sanang sabihin sa inyo. Pauna niyang salita. Gusto ko pong magtrabaho sa Maynila para makatulong sa inyo. Nabalitaan ko po kasi sa mga kababayan natin na lahat na nagpupunta doon ay pinapalad. Narinig ito ng kanyang ina. Sigurado ka ba dyan? Kaya mo ba ang buhay doon? Singit ng kanyang ina habang ito ay naghahain ng kanilang hapunan. Kakayanin ko po, ma. Para po sa pamilya natin. Lahat kakayanin ko. Malakas ang loob ni Lara na sabihin niya ang bagay na iyon sa kanyang mga magulang. Hayaan mo at tutulungan ka namin ng iyong ina sa pag-iipon ng iyong pamasahe. Sang-ayon ng kanyang ama sa kanyang plano. Lumapit siya sa kanyang mga magulang at mabilis na niyakap ito. Maraming salamat sa suporta. Nagtulungan sila sa pag-iipon, kaya makalipas ang 4 na araw na pagpupursige nila ay hindi pa rin sapat. Lara, anak, makakapunta ka na Maynila. Nakwento ko sa aking amo na ikaw ay luluwas. Pwede ka raw nila ihatid pa Maynila. Balita sa kanya ng kanyang ama. Talaga po, Papa? Hindi makapaniwala si Lara sa kanyang narinig. Magandang balita nga ang dala ng kanyang ama sa kanya. Pangako ko po sa inyo, hindi ko po kayo bibiguin. May paninindigan niyang sabi habang nag-iimpake ng mga gamit na kanyang dadalhin. Mag-iingat ka roon, Lara. Sambit ng kanyang ina habang siya ay nag-iimpake ng gamit. Hindi man siya sigurado sa kahihinatnan ay handa siyang sumugal para sa kanyang pamilya.
habang nasa biyahe na siya papunta Maynila para maghanap ng trabaho. Good luck sa'yo, Lara. Paalala sa kanya ng driver. Maraming loko-loko ron. Maraming salamat po sa paalala. Masaya siya dahil maraming tao ang concern sa kanyang pag-alis. Maraming bagay ang gumugulo sa kanyang isipan habang nasa biyahe siya kung ano ang naghihintay sa kanyang pag-alis. Alam niyang hindi madali ang kanyang magiging buhay sa Maynila dahil para siya nakipaglaban sa ilang mandirigma sa pagpunta niya ng Maynila. Walang kasiguraduhan pero mas pinili niya sumugal para may magawa siya para sa kanyang pamilya. Ma'am, andito na po tayo. Sa lalim ng kanyang iniisip ay hindi niya namalayang nakarating na sila sa Maynila. Nagpasalamat siya sa driver bago lumabas ng sasakyan. Eto pala ang Maynila. Nakita niya ang paligid at labis siyang namangha dito. Sa may Luneta Park siya ibinaba ng driver. Kakaunti lamang ang kanyang dinalang kagamitan para sa kanyang paglalakbay ay hindi siya mahirapan. Sinimulan niya na maglakad-lakad. Maayos ang kanyang kasuotan. Nakamahaba siyang palda at plain t-shirt lamang ang kanyang suot. Lahat ng madadaanan niyang fast food ay sinubukan niyang applyan. Pero ni isa doon ay hindi tumatanggap ng empleyado. Naku miss, hindi na kami naghahanap ng empleyado sa ngayon eh. Naglakad lang siya na naglakad. Ilang araw siyang ganoon. Nang makakita siya ng pwedeng higaan, ay nahiga na siya dahil sa labis na kapaguran. Kunin niyo yung bag niya! Dali! Narinig niya may nagsasalita at pagdilat niya nakita niya ang mga bata na hawak na ang kanyang bag. Hoy! Bag ko yan! Nakipaghilaan pa siya sa mga ito ngunit hindi siya nagtagumpay na mabawi ang kanyang bag. Tama nga sila. Hindi madaling sumubok dito. Hindi lahat ng tao dito ay mapagkakatiwalaan. Hindi gaya sa probinsya namin. Naiiyak na sabi niya sa kanya sarili. Nahiga na lamang siya muli. Kinabukasan ay hindi siya sumuko. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap ng trabaho hanggang sa may nadaanan siyang isang karinderya. Karinderya ni Aling Marta. Bigkas niya. Yan ang nakalagay sa karatula sa itaas ng karinderya at nakita niyang aligaga ang 2 tao sa loob nito. Kaya pumasok siya at tinulungan ang mga ito sa pagsaserve. Habang tinutulungan niya ito ay nakita siya ni Aling Marta na mula pa sa kusina ay nagluluto na mapasulyap ito sa kanya. Ako na po ang magsaserve nito. Walang choice ang ibang nagtatrabaho sa karinderya nang tumulong siya. Dahil sa totoo lang, kailangan talaga nila ng tulong dahil araw-araw ay dinadagsa sila at kulang pa sa tauhan. Eto na pong iyong order, sabi niya bago ilapag ang order. Makalipas ang 6 na oras ay magsasara na ang karinderya. Tuwing 8:00 kasi ng gabi ito nagsasara. Miss, ako nga pala si Elizabeth. Beth na lang for short. Alam mo, maraming salamat sa iyong pagtulong. Sambit ng isang babaeng empleyado. Lara. Ang pangalan ko ay Lara. Maikling pagpapakilala niya. Siya naman si Angelo. Isa sa service crew din. Tinitigan niya ang itinuro ni Beth. Isang lalaki na nagmamap ng sahig. At siya naman si Aling Marta, ang may-ari nitong karinderya. Kung sakaling gusto mo mag-apply bilang crew dito sa kanyang karinderya, pwede ka magsabi sa kanya. Hindi pa man siya nagsasabi ng kanyang pakay, ay tila natunugan na nito ang nais niya. Bakit 2 lang kayong crew? Curious na tanong ni Lara kay Beth. Hay nako, long story. Hindi niya na ito kinulit pa, pero naisip niyang wala ang kanyang requirements dahil ninakaw ang kanyang bagahe. Pero sinubukan pa rin niyang lapitan si Aling Marta para mag-apply. Nilapitan niya ito habang inaayos na ang mga pera sa kaha. Magandang gabi po. Ako po si Lara. Nahihiyaman at natatakot dahil mukha itong masungit sa kanyang paningin ay nilakasan niya ang kanyang loob. Tinitigan siya ni Marta.
mula ulo hanggang paa. Sige, maupo ka at mag-usap tayo. Sinunod niya ang sinabi nito. Bago ka ba dito sa lugar na ito? Seryoso na tanong ni Aling Marta sa kanya. Opo, sa katunayan po niyan lumuwas po ako dito mula pa sa Iloilo para maghanap ng trabaho. Pero kanina lang ay ninakaw ang aking bag kasama ang mga requirements ko. Malumanay na kwento niya, ngunit mababakas mong may lungkot sa kanyang pagsasalita. Nakita ko ang iyong ginawa. Salamat. Ang nakayuko niyang muka ay napaangat ang tingin sa kausap dahil sa kanyang narinig. Kaya sige, pwede ka na magsimula bukas. Sigurado po ba kayo? Maswerte si Lara dahil sa kanyang kabaitan na ginawa ay may magandang kapalit ito. Oo. Ayaw mo ba? Nakangiti nitong biro sa kanya. Gustong gusto ko po. Maraming salamat po, Ma'am Marta. Beth, isama mo si... What's your name again? Lara po. Beth, pakiguide siya sa kanyang magiging kwarto. Kasama ka. Yun lang ang sinabi ni Aling Marta bago ito pumanhik pataas. Namangha siya dahil sa labis itong kabaitan. Tila di siya makapaniwala. Minalas man siya noong dumating siya sa lugar ni ito, ay ngayon lang niya natanaw ang magandang nangyari sa araw niya. Maswerte ka, Lara, kasi sa dinami-dami na nag-apply dito, ikaw lang ang pumasa kay Aling Marta. Biglang sabi ni Angelo na ngayon ay nasa kanyang tabi na. Angel nga pala. Angelo sa umaga, Angel sa gabi. Natawa si Lara sa huling sinabi ni Angelo. Ang funny mo. Pero bakit maswerte ako? Nagtatakang tanong niya. Kasi pag may ipinapasok siya, ang ginagawa lang ninanakawan ng kita nitong kalendarya. Kaya simula nun, takot na siya magtiwala. Pero iba kami kasi mas matagal na kaming kasama ni Aling Marta. Mahabang kwento ni Angelo. Kaya pala iba ang tingin sa kanya nito kanina. Yan ang nasa isip ni Lara, pero nakahanda siyang gawin ang lahat para ipakitang iba siya sa mga taong gumawa ng kasamaan kay Aling Marta. Pero bakit Aling Marta ang tawag niyo sa kanya? Halos kaedad niya lang ang ate Jaylene ko. Tanong muli ni Lara. Si Jaylene ay ang ate niyang kasama ng kanyang mga magulang. Nakasanay na namin Singit naman ni Beth. Pagkatapos nila maglinis sa mga pinagkainan, ay umakyat na sila sa kani-kanilang kwarto. Good morning, sunshine! Maagang gumising si Lara para makapaghanda dahil ito ang kanyang unang araw sa trabaho. Dahil wala siya mga gamit ay pinahiram muna siya ni Beth ng damit na susuotin sa araw-araw. Beth, gising na! Tanghali na! Kinising niya ito nang may ingat. Tinapik na mahina. Ang aga pa, Lara. Namamalengke muna si Aling Marta sa oras na ito. Inaantok na sabi nito sa kanya. Kaya pagkatapos siya maligo at mag-ayos sa sarili, ay nagmadali siyang lumabas at bumaba para samahan si Aling Marta sa pamimili. Samahan ko na po kayo sa pamamalengke. Mahinahon na sabi niya. Ngumiti naman ito at nagsalita. Sigurado ka ba? Tanong nito sa kanya. Opo, sanay po ako sa gawain. Dahil noong nasa probinsya pa po ako, palagi ko po sinasamahan si Mama at Papa sa pangunguhan ng mga gulay. Masayang kwento niya habang sila ay naglalakad papuntang palengke. May kalapitan lang kasi ang palengke sa kanila, kaya mabilis lang na nakarating. Masaya silang nag-uusap habang namamalengke at halatang magkakasundo silang dalawa. Presko pa ba itong gulay nyo? Tanong ni Aling Marta sa babaeng tindera. Ay, opo, bago lang po yan. Sagot naman ng babae. Nakatingin si Lara at parang may mali sa sinabi ng babae. Lumapit siya kay Aling Marta at may ibinulong. Hindi na po yan fresh. May inispray lang po sila para magmukhang fresh ang mga yan. Totoo naman, halata sa itsura ng gulay na hindi na ito presko.
Ito pong karne, fresh pa, suwestisyo ni Lara. Ang dami mo palang alam pagdating sa pamamalengke, sabi ni Aling Marta na tuwang-tuwa sa kanya. Turo po sa akin ni Mama na kilatisin na maigi ang mga bibilhing pagkain. Mahirap na pong ma-food poison. Mahabang paliwanag ni Lara kay Aling Marta. Natuwa naman si Aling Marta kay Lara dahil sa pagiging malakas ang loob at sa sipag na rin nitong samahan siya sa pamamalengke. Samantalang, ang dalawa na matagal niya nang kasama ay hindi nagigising ng maaga para siya isamahan. Pero nauunawaan naman niya ito dahil hindi sanay sina Angelo at Beth na gumising ng maaga. Salamat sa iyo, Lara. Nagpasalamat si Aling Marta dahil sa pagsama sa kanya ni Lara sa pamamalengke. At mukhang magkakasundo tayo. Salamat din po kasi tinanggap niyo po ako agad. Kahit na mukha ako madungis noong nagpunta ako sa kalendarya niyo, masaya ako kasi natagpuan ko kayo. Kasi sa totoo lang po, simula nang lumuwas ako dito, ang hirap po ng mga pinagdaanan ko. Mahabang kwento ni Lara na tila para na siya may iyak. Alam mo, nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Mag-isa lang din ako noong sinimulan ko itong kalendarya. Paunang kwento ni Aling Marta pagkarating nila ng kusina. Sa araw-araw na nagdaan, magkasama silang namamalengke, kaya naging banding na nila iyon. Nax, close na kayo ni Aling Marta. Masaya kami ni Angelo na napapangiti mo siya. Kausap sa kanya ni Beth habang sila ay kumakain ng sabay-sabay. True lala, tsaka may kasama na ring mamalengke kasi di namin yung carable si Beth, lalo na ang beauty ko. Hindi kakayaning gumising na maaga. Pag-iinarte naman ni Angelo. Nasaan ang beauty? Bakit hindi ko makita? Pangaasar naman ni Beth kay Angelo. Magkakasabay silang kumain ng hapunan. Nakikinig lang si Aling Marta sa kanilang biruan. Pero nakangiti ito at masaya sa mga nakikita. Aling Marta, pwede po ba ako magtinda rin po ng tupig? Gusto ko po kasi sana ng dagdag na income po para matulungan ko po sina Mama at Papa, pati na rin si Ate Gialine. Pero kung hindi po pwede, hindi na siya natapos sa sasabihin dahil biglang nagsalita ito. Okay lang, tsaka wala naman kaming gaanong paninda dito. Mabilis na sagot ni Aling Marta sa kanya. Go girl! Si Beth. Andito lang kami at nakasuporta sa'yo, sabi ni Angelo. Salamat po. Promise po, pag naging mabenta po ang tubig ko, magbibigay po ako ng %. Masayang sabi ni Lara. Niyakap niya si Aling Marta dahil sa labis sa kasiyahan. Maraming salamat po. Halos maiyak na siya dahil sa kagalakan. Huwag ka munang magpasalamat. Hindi ka pa nagsisimula. Pabiro na sabi nito sa kanya. Group hug! Singit naman ni Angelo at nagyakapan silang apat. Nagsimula na si Lara sa kanyang plano na gumawa ng sariling dessert. Ang kanyang naisip ay iba't ibang dessert. Wow! Mukhang masarap yung ginagawa mo, Lara! Puna sa kanya ni Angelo. Patikim naman ako. Sure. Tapos, sabihin mo sa akin kung tama na ba ang lasa. Nakangiti niya sabi habang patuloy na ginagawa ang iba. Masarap! Pwede isa pa? Napailing na lang siya sa kakwelahan ni Angelo. Sige lang, kuha ka pa. Pang free taste yan. Masarap naman talaga ang kanyang tupig, kaya talagang papatok ito sa panlasa ng mga customer. Kailan mo yan balak i-present? Usisa ni Beth kay Lara. Pwede bukas, kasi ngayon inaaral ko pa ang tamang lasa ng tupig. Sabi ni Lara habang tinitikman ang mga sangkap. Wow! Para kang isang chef na mapapanood ko lang sa TV. Pang-professional yan! Out of nowhere na sabi ni Beth. Hindi na nagsalita si Lara dahil baka mawala siya sa ginagawa. Huwag mo na nga usisain si Lara dyan. Tara na at matulog na. Si Angelo.
Gustuhin man ni Beth na manatili sa kusina para panoorin si Lara sa paggawa ng tubig, ay wala na siyang nagawa nang hilahin siya ni Angelo paakyat, kaya nagpatianod lamang siya sa hila nito sa kanya. Inabot ng madaling araw si Lara sa paggawa ng tubig para sa kanyang opening sa karinderya ni Aling Marta para ipakilala sa mga customer ang bago nilang dish. Umakyat na siya at para matulog, may 5 oras na lamang siya para matulog. Dahil bukas ay maaga pa silang mamamalengke ni Aling Marta. Masaya siya dahil ito na ang simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Balita ko, puyat ka kagabi. Si Aling Marta na nag-aalala sa kanya. Opo, kasi pinaghandaan ko po na maigi ang sangkap ng aking gagamitin mamaya sa paggawa ng tubig. Ituloy mo lang yan, Lara. Dahil nagsimula rin ako sa maliit hanggang sa, eto, may karinderya na ako na hindi man ganun kalaki pero matatawag kong akin. Mahabang paliwanag ni Aling Marta kay Lara. Isinapuso niya ang bawat pangalan sa kanya at sinunod ang mga sinasabi ni Aling Marta sa kanya. Kinuha na ni Lara ang pinagawa nilang tarpaulin kahapon para sa kanyang dessert menu. Agad naman siyang tinulungan ni Angelo na ipaskil ang kanilang tarpaulin. "Mommy, I want that!" Narinig niyang sabi ng isang batang babae. Wow! May bago silang paninda. Mangha na sambit ang nanay ng batang babae. "Can I have one of tubig, please?" Pagmamakaawa ng batang babae sa kanyang ina. 5 pieces of tubig nga, miss, sabi ng babae na ina ng batang babae. Nakangiti namang nag-serve si Lara. Natutuwa siya dahil sa wakas ay mapapansin na rin ang kanyang talento sa pagluluto. Ito na po ang inyong espesyal tubig. Pagkaalis sa mag-ina ay may sumunod naman na bibili din hanggang sa dumami na ang lumalapit sa kanya para bumili ng tubig. Pagkatapos kumain sa karinderya ay sa kanya na dumidiretso or may iba din na bumibili rin ng dessert pagka-order ng food. Nagdagsaan ang mga tao sa kanilang karinderya dahil nagkaroon ng karagdagang recipe. Yon ay ang kanyang special tubig. "Ang sarap ng nito, Mami! Dalan po natin si Ate Andrea!" Narinig niya sabi ng batang lalaki na sa tingin niya ay may edad na 4 na taong gulang. Lumipas ang araw, oras, buwan, palagi pa rin dinadayo ang kanyang tubig, pati ang karinderya ni Aling Marta. Ang kalahati ng kanyang kinikita ay ipinadadala niya sa kanyang pamilya na nasa probinsya. "Maraming salamat, anak. Napakalaking tulong ito." Pasasalamat ng kanyang papa. "Pa, panggastos niyo po yan. Wala pa po yan. Kumpara sa sakripisyo niyo sa amin ni Ate Gialine." Naluluha na siya dahil sa pagkamiss niya sa kanyang pamilya. "Kailan ka ba babalik dito, anak?" Singit naman ng kanyang mama. "Oo nga, Lara. Miss ka na namin." Segunda naman ng kanyang Ate Gialine. "Hayaan niyo po. Pag may nakaipon po ako at mas lumago pa po yung negosyo, uuwi po ako dyan sa atin." Naiiyak na sabi niya. "Okay ka naman ba dyan?" Tanaw ng kanyang papa. Pagkatapos ng kausapin ng kanyang pamilya ay gumaan ng kanyang kalooban dahil nalaman niyang maayos ang kalagayan ng mga ito sa probinsya. 8 buwan na siyang nasa Maynila at sa 8 buwan na iyon ay puro siya trabaho at nag-iisip ng panibagong flavor ng tubig. "Uy, Lara, sumisikat ka na ah." "Ano ka ba, Angelo? Kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito sa kinalalagyan ko." Pagdadrama na sabi ni Lara. "Ang drama mo, te. Alam mo, mag-celebrate na lang tayo." Singit naman ni Beth. Natawa ang dalawa dahil bigla na lang sumulpot si Beth sa kung saan. "Beth, parang kabuti. Pasulpot-sulpot ka riyan?" Pangaasar naman ni Angelo. "Hoy, kahit mukha akong kabuti, maganda ako, no?" Drama naman na sabi ni Beth habang umaarte pa.
Mas maganda pala si Lara sa'yo. Maganda na, talented pa, mabait. Ay te, ikaw na ang pinagpala sa lahat ng babae. Pamumuri ni Angelo kay Lara. Totoo naman, mabait na anak si Lara at kaibigan. Palaban sa buhay, kahit mahirap man ang kanyang pagdaanan ay kakayanin niya. Trulala at higit sa lahat, masipag. Pahabol ni Aling Marta. Nabigla sila sa pagdating ni Aling Marta. Umuwi kasi ito ng ilang araw sa kanyang mga magulang at nagulat sila sa biglaan nitong pag-uwi. Tumpak, mother dear! Si Angelo na excited pang sinalubong sa Aling Marta. Kamusta kayo dito? Tanong ni Aling Marta habang dala-dala ang mga pasalubong sa kanilang tatlo. May pasalubong po ba ako riyan? Excited na tanong ni Beth. Wala te, di ka kasali. Pangaasar uli ni Angelo kay Beth. Tama na nga yan, baka magkasakita pa kayo. Kaya ako napauwi ng maaga dahil may isa kong friend na gusto mag-invest sa dessert ni Lara. Masayang kwento ni Aling Marta sa kanilang tatlo. Talaga po? Naluluha na tanong ni Lara at parang hindi makapaniwala. Oo, at ang sabi niya, umiingay raw ang pangalan mo sa lugar nila dahil may mga dumayo pa raw dito para matikman ang dessert mo. Nagpapatuloy ni Aling Marta sa kanyang balita. Wow! Sumisikat ang ating friend! Ikaw, Beth, kailan mo balak magtayo ng sarili mong parlor para makalibre kami ng parlor? Sabat naman ni Angelo. Tsaka na, wala pa akong sapat na pera. Okay na ako sa trabaho ko ngayon. Busog pa ako araw-araw dahil sa pagkain ng ating mga frenny. Masayang kwento ni Beth. Pero masaya ako para sa iyo, Lara. At syempre, para na rin kay Aling Marta. Kasi grabe, nagsama talaga kayong dalawa para mas makilalang karinderyang ito. Teary eyes na pagsasalita ni Beth. Ang drama mo, Beth. Feeling tagapagmana nitong karinderya? Pangbabara naman ni Angelo sa kanya. Si Angelo kanina pa nangaasar. Sumbong ni Beth. Natatawa naman ang dalawa sa maktol ni Beth. Kinabukasan ay nagpunta na sila sa friend ni Aling Marta ang mag-i-invest sa kanilang negosyo. Labis na natuwa si Lara nang maninig niya ang balitang iyon. Nagpapasalamat siya sa Diyos at sa lahat ng taong naniwala sa kanya. Magsi-CR muna ako. Diyan ka lang. Pagkaalis dito ay biglang may naupo sa harapan ni Lara dahilan ng pagkakunot ng kanyang noo. Hi, Miss Lara De Leon. Unang pagbati sa kanya na kaibigan ni Aling Marta. Hello po, sir. Hindi niya pa alam ang pangalan nito kaya wala siyang maituloy. Wala siyang ideya na ito na pala ang taong mag-i-invest sa kanilang karinderya. Mateo na lang. Sagot ng lalaki sa kanya. Napangiti siya na bigla itong tumawa na mahina na parang nagagalak at natutuwa sa naging reaksyon ng dalaga. Wala nang masabi si Lara dahil hindi naman niya kilala ang binata. Mateo! Masiglang tawag sa kanya nang kararating lang na si Marta. Pasensya ka na, nag-CR kasi muna ako. Ang haba ng biyahe namin ni Lara. Napatayo rin si Mateo na makalapit na si Marta. It's nice to see you again, Marta. Iginaya siya sa silya at sabay na silang naupo. Nakilala mo na pala si Lara. Lara, siya si Mateo, my friend. Mateo, si Lara. Ang aking pinakamamahal na kinakapatid. Itinuring na kasi siya ni Aling Marta na parang nakababatang kapatid. Yeah, she's nice. Napakasipag din at higit sa lahat, napakabuti ng kanyang puso. Yun ang pinakamahalaga at ang kanyang diskarte sa buhay para may angat sa kahirapan ng kanyang mga magulang. Parang may kung anong kamay na humaplos sa puso ni Lara nang maninig ang mga salitang sinabi ni Aling Marta. May emosyong hindi niya maipaliwanag. Kaya nagpapasalamat ako dahil dumating siya sa buhay ko.
sa buhay namin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, kasama ang investor na si Mateo, ay bumalik na sila sa karinderya. At pagkarating nila doon, ay talagang dinadagsa na ang tupig ni Lara. Araw-araw nagdadagsaan ang mga tao sa kanilang karinderya. Maraming salamat po. Balik po kayo. Grabe, dinadagsa na tayo ng mga tao. React naman ni Angelo. Ang beauty ko, wala ng pahinga. Manahimik ka na nga dyan. Mas mabuti nga ito eh. Kasi mas maraming tao, mas maraming pera. Singit naman ni Beth. 1 taon na ang nakalipas at mas lalo pang umingay ang kanilang karinderya. Nagpagawa na rin sila ng isa pang branch sa Laguna, ang Lara's Tupig. Nang dahil sa dessert na ginawa ni Lara ay mas nakilala ang karinderya ni Aling Marta. Mag-hire na tayo na makakasama sa isa pang branch. Ako ang pipili pamimilit ni Angelo. Si Angelo kasi ang nagmamanage ng bagong branch ng Lara's Tupig. Marami ang dumadayo sa lugar nila para lang bumili o kumain sa kanilang ipinagmamalaking karinderya with tupig. Nagplano si Lara at Aling Marta na magkaroon ng ceremony para sa pagbubukas ng bagong branch nila sa Laguna. Ako ang host magaling ako mag-host, si Angelo. Ang napili nilang venue ay sa Laguna Circle. Sobrang dami ng kanilang bisita, nariyan ang kanilang mga investors at ang pamilya ni Lara na galing pang probinsya. Good evening everyone! Ipinakikilala ko po sa inyo ang ating nagagandahang panauhin sa gabing ito, Miss Lara De Leon, Miss Marta Reyes, ang aming butihing kaibigan at sa ating mga panauhin sa gabing ito. Lalong-lalo na sa aming mga investor. Maraming salamat po. Si Angelo ang host sa gabi ng ceremony. Good evening po. Muli, ako po si Lara. Isang dalagang gustong makaahon sa hirap at makatulong sa aking mga magulang. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa aking mga magulang dahil hindi nila ako pinabayaan at sa aking ate Jeline, kay ate Marta na gumabay sa akin at sa aking 2 best friend na si Angelo at Beth. Thank you. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon dito sa harapan nyo. At syempre, sa lahat din ng mga taong nandito. Thank you po. Naging emosyonal ang kanilang gabi, pero ito na ang kanilang pinakahinihintay. Hindi man kasing laki gaya ng sa iba. Ang mahalaga ay sapat na ito para makatulong kahit papaano at ito pa lang ang simula ng kanilang pag-angat. Naging magaan at masaya na ang kanilang pamumuhay. Hindi na sila gaya ng dati. Patuloy pa rin sila sa pagtupad ng kanilang pangarap. Masaya silang magkakasama na binubuo iyon. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!